Sa Pilipinas guys, maraming mga graduate ng IT ang walang trabaho or nahihirapan silang makakuha ng trabaho bilang isang programmer or bilang isang software engineer. Ano yung dahilan kung bakit sila hirap makakuha ng trabaho or bakit kaya sila hindi natatanggap sa trabaho? So ang nakikita kong dahilan dito guys ay pwedeng sa school na pinanggalingan nila ay mga basic lamang yung mga itinuturo sa kanila sa about programming, no? Or about sa IT. Kaya kapag naghahanap sila ng trabaho or nag-apply ng trabaho, nahihirapan silang ipasa yung mga technical interview at exam. Kasi guys, yung mga company ngayon, may mga skill silang hinahanap. At yung mga skill na yon ay hindi basta-basta na ituturo sa school. So, ano ang solusyon natin dyan guys? No? So, dapat ang gawin natin, mag-aral tayo or mag-research tayo ng mga latest technologies. At yun guys, ang ating aralin. Tandaan nyo guys na sa IT dapat continuous learning. Ibig sabihin, dapat araw-araw meron kayong bagong natututunan. Pero hindi nyo naman guys kailangan aralin lahat. No? Kung mag-a-apply kayo ng trabaho, alamin nyo muna guys yung mga technology or skills na hinahanap nila. At doon kayo guys mag-focus. Halimbawa, mag-a-apply kayo as front-end developer. So, ang hinahanap nilang mga skills ay dapat marunong kayo ng HTML, CSS, JavaScript, or React at Angular. So, doon kayo guys mag-focus sa mga technologies na yon. So, napansin nyo guys, no, maraming technologies na kailangan aralin. Tandaan nyo guys, hindi nyo kailangan maging expert sa lahat ng mga technologies na yon. Kailangan nyo lang din aralin yung mga basic at fundamentals nila. Dapat alamin nyo kung paano nyo magagamit lahat yon sa pag-develop ng isang program. Tandaan nyo guys, yung mga company ngayon, ang hinahanap nila yung mga programmer na maraming skills. No? Pero kung fresh graduate pa lang kayo, at nakita nila na marami kayong alam na skills, kahit basic pa lang yan, mai-impress sila sa inyo. Kasi alam nila masipag kayong mag-aral. At yun yung number one na hinahanap nila sa kanilang mga applicant. Yung mga tao na masipag mag-aral. So paano natin guys pwedeng ma-improve yung ating mga skills sa programming? So number one dyan guys, no, kung wala pa kayong mga budget, marami namang mga free courses online gaya ng YouTube. So maraming mga free tutorials dyan about programming na pwede nyong panoorin. At syempre meron ding mga paid courses gaya ng Udemy. So pwede kayong bumili ng mga courses sa kanila. Ang kagandahan lang guys, no, kapag sa mga paid courses, structured na yung mga lessons. So susundan nyo na lang. Kaya lang, medyo pricey lang, no? Medyo mahal lang yung mga courses na yon. At kailangan nyo bilhin isa-isa per course, no? Pero guys, kung naghahanap kayo ng mga Tagalog courses about web development, so pwede nyong itry guys itong course natin sa Pinoy Code Camp, no? So dito guys, pwede kayo matuto ng web development gamit itong mga bagong technologies gaya ng HTML, JavaScript, React, Angular, Python, Java, Node.js, SQL. At sa course na to guys, may kasama rin itong mga source code at ebooks. Ito guys yung mga technologies na hinahanap ngayon ng mga companies, lalo na sa Pilipinas. So kung marunong kayo guys ng mga technologies na to, sure ako na makakapasa kayo sa mga technical interview at exam nila. So dito guys, pwede kayong mamili ng dalawang package, no? Si package A at si package B. Pero suggest ko lang, no, mas maganda si package B kasi lifetime na yung magiging access nyo sa ating website. So sa lifetime guys, pwede nyo ma-access lahat ng lessons natin at pati lahat ng mga future lessons na i-upload natin dito sa website. So kung ready na kayo guys matuto ng web development at maging isang magaling na web developer or programmer, so i-click nyo lang guys yung join now or sign up button dito sa ibaba.